Ang itinuturo ng righteousness by faith, yung righteousness ni Kristo, yun ang nagliligtas sa atin. Hindi tayo dinadala sa kautusan, no. Kung gagawin ng yan, kung yung righteousness by faith para lang dalhin tayo sa kautusan, mas mahalaga yung kautusan. Bakit hindi tinanggap yung message noong 1888? Dahil po mainly sa dalawang lalaki nito. Yung dalawang lalaki nito si Uriah Smith. Si Uriah Smith po yung number 1 scholar ng Adventist Church noon. Siya yung sumulat ng aklat na Thoughts on Daniel and Revelation na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ng marami. At yung mga paliwanag niyo doon ay ginagamit pa rin natin para ipaliwanag yung Daniel at saka Revelation. At yung pangalawa si George Butler. Si George Butler po siya yung president ng General Conference noong panahon na iyon. At wala sila doon sa General Conference in 1888 sa Minneapolis. They did not attend. Pero yung mga uma-attend na pastor, dahil kapag pastor ka, siyempre ang presidente mo si George Butler. Nagre-report sila palagi kay Butler. Ito yung tinuturo ni Wagner, ito yung tinuturo ni George. At ang sabi ni George Butler, kontrahin niyo yan. Kontrahin niyo yan. Kinakailangan yung dating mga tinuturo natin, yung dating doctrine, yun ang ituturo natin. Itong righteousness in Christ na to, isa lang yan sa mga doctrine natin. Dapat yung mga beliefs natin, ituro natin lahat sa pinukontra nila. And itong si Uriah Smith po ay kumbaga ginamit niya lahat ng kanyang kayang gawin para kontrahin si Jones at saka si Wagner. At kung gusto ninyong mabasa yung buong kwento, I would suggest na basahin po ninyo yung 1888 re-examine ni Wieland at saka ni Donald Short na pinod ko kanina. Hanapin nyo lang po sa internet, madali lang i-download yung libro na iyon. Ito po example ng pagkakaunawa ni Uriah Smith ng righteousness by faith. At makikita natin na medyo mali yung kanyang pagkakaunawa. Sabi ni Uriah Smith, the whole object of Christ's work for us is to bring us back to the law, that its righteousness may be fulfilled in us by our obedience to it. Nakita po ninyo yung pagkakamali niya. Yung purpose lang daw ng righteousness ni Christ para dalhin tayo sa kautusan. Hindi po ganyan ang itinuturo ng righteousness by faith. Ang itinuturo ng righteousness by faith, yung righteousness ni Kristo, yun ang nagliligtas sa atin. Hindi tayo dinadala sa kautusan, no. Kung gagawin ng yan, kung yung righteousness by faith para lang dalhin tayo sa kautusan, mas mahalaga yung kautusan. That means that the righteousness of Christ is the servant to the law at prosperity. No, hindi po ganun. But unfortunately, yun ang tinuturo ni Uriah Smith. Sa isip ni Uriah Smith, mas mahalaga pa rin yung law kaysa sa righteousness ni Christ. At yung righteousness na iniisip niya, it is fulfilled by our obedience to it. Hindi po. This is a Jewish righteousness. Ito yung righteousness ng mga Pariseo na nagiging righteous sila sa pagitan ng pagsunod sila sa utos. Hindi po ganyan ang righteousness by faith. Ang righteousness by faith ay si Kristo ang sumunod sa utos. Siya ang namatay dun sa cross. At yung righteousness niya, ibinibigay niya sa atin bilang gift. And we receive it by faith. So, unfortunately, ito ang nanalo po noong 1888. At doon po sa libro na yung sinasabi, yung 1888 re-examine, that Satan gained the victory in 1888 dahil yung message na plinano ng Diyos na ibigay sa church at ipatanggap sa church sa pagitan ng dalawang lalaki na si Wagner at saka si Jones ay hindi nagwagi. Napakatindi ng kritisismo na ibinigay kay Jones at saka kay Wagner kung ano ang sinasabi ng mga pastor tungkol sa kanila. At maging si Ellen White, dahil si Ellen White po, sinuportahan niya si Jones at saka si Wagner. Sabi niya, eto nga yung quotation na binabasa natin, a most precious message. Ngayon, ang nangyari po, pati si Ellen White ay napagdudahan yung kanyang ministry. Naniniwala yung mga pastor noon, naloko si Ellen White, ni Jones at saka ni Wagner. Nagbago na si Ellen White. Hindi na siya propetisa natin. So, she was doubted as our prophetess. Yun po ang nangyari ng